Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Bagong episode na naman tayo ng Seminar School Plus, handog ng RHTV at ang Colayco Foundation. Ako po si Francisco Colayco ng Colayco Foundation. Good morning, this evening or this noon, wherever you are. Yan po ang aming standard bati. At alam niyo po, last month was March, Women's Month. Kami po ay nagbibigay-pugay at bumabati sa lahat ng kababaihan at mga ginang ng tahanan. Kayo po ang, sabi nga nila, ang haligi ng Pilipinong pamilya. Well, to begin with, tignan ho natin ang role ng mga kababaihan sa buhay pinansyal ng Pilipino. Bago ho yan, tignan natin ang kadalasang misconception, sabi nga nila, yung maling pananaw sa ating mga kababaihan. Unang-una dyan, sinasabi natin ito, puro gastos daw ang mga kababaihan. Kasi nakikita sa mall, ang mga nagbabayad, puro mga asawa, puro mga babae. Pag sale, 90% ng bumibili. Mga kababaihan. So, pananaw ng tao ko, mga babae, walang alam kung di gumastos. Di ho ba? At sa totoo lang, kay babae o kay lalaki, lahat tayo mayroong financial issues. Nakikita lang natin mas madalas yung mga babaeng gumagastos, mga babaeng umuutang, dahil mas madaming babae sa mundo, lalo na sa Pilipinas. So aming adhikain sa Colayco Foundation ay mag-focus tayo sa ating kababaihan, lalo na sa ating mga ginang na tahanan. Ang purpose itong episode na to, number 1, ay magbigay ng honor sa ating mga ginang na tahanan. They handle the family finances. Nga lang, ang machong Pilipino, pagdating sa bahay, eto pera, bahala ka na. Yan ang style nila. Kala mo napakalaki ng perang binibigay. Sa totoo, yung pagbigay sa kanilang asawa, may kupit na. Pang videoke, pang inumin, pang bilyar. Bahala na yung pobreng asawa. Kaya kadalasan, kailangan bigyan natin naman ng lubos na pasasalamat ang kagalingan ng ating mga ginang tahanan. Second, dahil ganyan ang role nila, bigyan natin sila ng karagdagang kakayahan para mabangon nila ang pamilyang Pilipino. At ika nga mabigyan ng kanilang pamilya ng isang buhay pinansyal na medyo komportable. Hindi naman kailangan libu-libong bahay mo. Hindi naman kailangan bilyon-bilyon ang pera mo. Dapat na sapat lang para sa iyong tinatawag nating standard of living. Yung antas ng kabuhayan na pinili natin. Dapat yung ating kakayahan, pinansyal, ay sapat dyan. Kaya niyang tustusin ang gastusin sa ating piniling antas ng pamumuhay. Standard of living. Pangalawa, nabasa nyo naman sa kailan lang sa Pagadian, matakot-takot na naging biktima. Ang lumalabas na mga naging biktima, puro mga kababaihan, puro mga ginang ng tahanan. Siguro dahil sa kagustuhan nilang umunlad, maibangon, madagdagan ang kanilang kinikita, hindi na nila naisip yung risko sa pag-invest. Naniwala sila. Alam niyo yung mga scams, kaya ika nga lumalaganap yan. Tatlo lang ang tingin ko. Unang-una, kagustuhan ng lahat na biglang magkaroon ng konting kayamanan. Biglaan. Maling pananaw pero yun ang gusto ng karamihan. Pangalawa, mayroong parating network na nag-o-offer ng napakaganda na produkto, nangangako ng napakataas na kita at lahat pala ng nagne-network sa'yo ay kumikita. May komisyon, hindi sinasabi sa atin. Kaya kadalasan, yung pangatlong rason, kaya lumalaganap ang scam, dahil, sabi nga nila, naniniwala tayo dun sa taong may otoridad. O ating kamag-anak na nirerespeto, tiyahin, tiyuhin, lolo, lola, asawa, pinsan, teacher, gobernador, mayor. Naniniwala tayo, magandang produkto yan. Hindi natin alam, lahat na nagsasabi sa atin, may komisyon. Yun kaya nangyayari ang ating scam.
So aming layunin sa isang episode na ito ay ma-remind tayong lahat na yung scam, hindi mangyayari yan kung maayos ang ating pananaw sa paghawak ng salapi. At pangatlo, layunin lalo na itong Seminar School Plus ay to make financial literacy, yung tamang pamamahala ng ating salapi, matutunan ng madali ng karamihan. Yan ang ating tatlong objectives, goals, or layunin sa ating Seminar School Plus. At sa episode na to, nakafocus tayo sa mga kababaihan. So, tignan natin. Yung misconception na sabi ko na kanina, yan ang naging inspirasyon natin. Pero, para sa akin, no, gusto ko yung pakilala sa inyo yung aking idol, yung aking mother. We were a family of 7. Ako ang bunso. Nabiyuda nanay ko when I was 4 months old. So, naging idol ko ang mother ko. Siya ang aking tatay, siya ang aking nanay. Siya nakita kong pinalaki kaming 7 during the wartime yan. Kahit papano, naitawid niya kami, lahat kami nakapag-aral. Paano niya nagawa? Sa tamang pananaw. Alam niyo, yung nanay ko, walang araw na hindi busy. Walang panahon na walang ginagawa. Always attending to something. Nag-tutor, magko-correct ng examen dahil teacher ho siya. Tapos, minsan nagpupunta pa dito sa DCBB pa yata, no? DCRH, Manila Broadcasting. Maliit akong bata, dinadala niya ako dito. Para ako, makikinig kay Don Elizalde, nagko-conduct ng Manila Symphony Orchestra, habang yung nanay ko nasa radyo, nagsa-sideline. Pag linggo, meron siyang radio program. So, ang dami niyang ginagawa. Pinalaki niya kami na ang sabi niya, pinaka-importante sa buhay, yung value ng education. At yung kakayahan mo na ikaw, ang sarili mo, kaya mong itawid sa gusto mo mangyari, para makuha mo yung gusto mong layunin sa buhay. Ngunit kadalasan, hindi mo makukuha mag-isa. Magsama-sama kung tama ang values. Kami po sa aming pamilya, simple, hindi namin inaasahan na may regalo pag birthday. Dahil alam namin, nanay ko lang ang humahawak. Naintindihan ko yun. My last birthday gift was 7 years old ako. Katapos noon, natanggap ko high school, grade school na nagkaroon na yung mga kapatid ko ng konting trabaho na aambunan na kami. Pero ganoon ang values. Kaya idol ko yung mother ko. Hindi siya negosyante. Puspusin lang siya na ituro sa amin yung tamang pananaw, yung tamang saloobin. Alam niyo, sa buhay, hindi naman numero importante. Yung galing sa numero, money is not about numbers. Kayamanan is not about numbers. It's about pananaw, saloobin. Yung tinatawag nating mindset. Pag tamang mindset natin, patok ang buhay natin. Yan ang ating sinishare dahil lahat tayo meron yan. At lahat tayo, kung maayos ang pananaw, ay siguradong matatawid natin sa kahirapan, kung maghirap man ang ating kalagayan, ang ating mga pamilya. Yan lang ho gusto kong share sa inyo dahil first-hand experience to at maniwala kayo sa tamang pananaw. Hindi nyo kailangan milyonaryo to get started. After all, wala pang 2% ng Pilipino pinanganak na may pera. So 98% sa atin, aasa tayo sa ating saloobin at sa ating kagustuhan, sa ating kakayahan. Matawid ang ating buhay from kahirapan to sabi nga nila, financial independence or financial health. So, ano ba ang obligasyon nating lahat? Number 1, obligasyon nating yumaman. For one simple reason. We cannot share what we don't have. Ano ibabahagi natin kung wala tayong naimpok, kung wala tayong napalago? Good news. Good news naman, napakadali yumaman. Ang importante lang kasi intindihin natin kung ano yung kakayahan natin para yumaman. Number 1, yung mindset. Na meron tayong maliwanag at maayos na pananaw at saloobin sa buhay. Pangalawa, or number 1 na tool, panahon. Lahat tayo meron yan, 24 hours a day. Yung pinakamayaman sa mundo, meron siyang 24 hours. Yung pinakamahirap na tutulog sa ilalim ng tulay ng Pasig, walang-wala. 24 hours a day meron din siya.
Ang challenge natin, anong gagawin natin sa 24 hours na yan? Ngayon, sabihin natin, yaman ako, wala, pinanganak ako, walang-wala. Well, kung kumikita ka ng piso, sapat na yan para mag-umpisa. Dahil sa totoo lang, walang 1 million na aabot kung wala kang piso. So number 1, yung disiplina, yung determinasyon, and your decisiveness. Naggagawin ko na ngayon to start saving. Ang problema sa atin, kadalasan ang pananaw natin sa savings, yung kinikita ko, gagastos ako, kung may matira, savings. Maling pananaw. Ang dapat, yung kinikita ko, bawasan ko na yung savings ko. Yan ang bayad ko sa sarili ko. Yung matira, diyan ko pagkakasyahin yung aking paggagastos para matustusan ang paggastos ng aking lifestyle. Number 3, yung pananaw na we live within our means. Kung ano lang ang matira, pagkasyahin natin. Huwag tayo gaya-gaya. And to think, kasi ngayon, panahon ng credit card. So, ang pananaw ng kadamihan, pag meron pa akong credit line, may pera ako. Maling pananaw. Dahil yung cash source na yan, hindi income yan. Utang yan. Hindi atin yan. So, ngayon pa lang, hiwalay natin ang isipan natin sa ibig sabihin ng cash source. Yung source ng pera natin sa pinagagalingan ng cash. Yan ba ay utang o yan ba ay kita? Doon lang tayo makafocus dapat sa cash na nanggagaling sa kita. Kita ng pawis o kita ng perang tinabi natin para lumago. Obligasyon natin lahat yumaman. And because of this, isang rule, please, tandaan nyo maigi, never depend on one single source of income. Paramihan sa atin, pag may trabaho na, dyan na lang ako. Pag libre na, uwi na sa bahay, bilyar na, nood ng TV, inom, para bang walang katapusan. Sa totoo lang ho, obligasyon natin, yumaman, obligasyon natin matutog to generate, kumita na tinatawag nating passive income. Kita ng ating pera. Yung savings na binayad natin sa atin, yung perang binayad natin sa sarili natin, binawas natin sa kita natin, yan ang savings. Yan ang tinatawag natin savings, yan ang ating pambili ng ating kinabukasan. Ano ibig sabihin? Sa buhay natin, 2 ang kabayo para yumaman. Isang kabayo na nasasakyan natin, yan ang ating trabaho na dudulot natin at ibibigay natin ang ating talento, ang ating panahon, ang ating pawis para kumita. Sabi nga nila, no work, no pay. Yan yung pay. Dahil nagtrabaho tayo, o nag-overtime tayo, o nag-sideline tayo. In other words, nag-create tayo ng kita, naglikha tayo ng kita dahil nagdulot tayo ng panahon, talento at pawis. Active income. Alam natin lahat yan. Ang masama, lahat dyan lang umaasa. Pero yung konting pera na sinasave natin, tawag natin savings, huwag nyo hong paliwalain yung maliit na piso. Dahil yan ang pwedeng magpalago at magbigay sa atin ng napakalaking passive income. Ito, mamaya, at the end of this episode, papakita ko sa inyo, 30 pesos a day, 1,000 a month, napakalaking tool, napakalaking paraan para maging milyonaryo in your working lifetime. Yan tinatapon natin araw-araw. Isang bottle ng soft drink, isang bag ng chicharon, o isang kahan ng sigarilyo, ubos na. 33 pesos a day. Milyon yan. In 30 years, in 40 years. Ngayon pa naman, sabi nga nila, mahaba ang panahon ng ating pamumuhay. Dati, age 60, patay na. Ngayon, 75, buhay pa. 85, malakas pa. Good news, matagal tayong mabubuhay. Ano yung bad news? Matagal din tayong mabubuhay. Pag hindi natin pinaghandaan yan, matagal tayong maghihirap. So, importante nating paghandaan. So, tignan natin yung mga sa libro nating nilabas, yung Easy Money for Women. Compilation ng aking mga articles sa Bulgar.
Isang chapter doon, isang mga pinag-usapan natin, yung ano ba yung karakteristik ng isang misis merong karapatan na may K sa pag-budget. Well, isa pa doon, yung ating topic na maling gamit ng utang at isang focus pa rin doon yung pagtitipid habang namamasyal at naglilibang. Alam niyo minsan yung pagtipid, tandaan niyo yung pisong natipid nasa bulsa natin, hindi lumalabas. Pag ang piso nilabas na sa bulsa, wala na sa atin. Yung pagtitipid is piso in our pocket, piso na pwedeng palaguin. So ano yung mga characteristics ng misis na merong K sa pag-budget? Unang-una, marunong siyang mag-target. Alam niyo, yung pagpalago ng pera parang biyahe. Nagpunta ako, nandito ako sa RHTV, galing ako ng Pasig. Alam ko, hindi na ako kailangan dumaan ng Cebu. Alam ko, hindi na ako kailangan dumaan ng Baguio. Liwanag ng ruta ko eh. Pwede kong EDSA, pwede kong C5, pwede rin ako siguro mag-helicopter, pwede rin ako mamangka sa Pasig. Madaming pwede. Ano yung pinili ko? Yung sasakyan. Maaga ako umalis, kaya dahan-dahan. So, ibig sabihin, may layunin, maliwanag, merong options na maliwanag. Yung pipili kong option yun, depende. Kung ako'y mag-helicopter, mataas ang peligro. Mas mabilis dadating. Pero mataas ang peligro, baka hindi makarating, mag-crash. Yung kotse, maayos. Maganda ang panahon, ayos lang, dumating ako dito. Maliit ang peligro. Ganyan din ang pagpalago ng pera. Kung kailangan mo 1 milyon, kailan mo kailangan at bakit, mabibigyan ka kayo ng paraan, paano maabutin yung 1 milyon? Buwan-buwan, magkano ilalagay mo, o kung gusto mong mas mabilis, magkano ang gagawin mo. Ganyan din ho. Pag mabilis natin gustong abutin yung 1 million pesos, sa maiksing panahon, mataas ang risko, mataas ang peligro. Sinasabi ko, sa pagpalago, yung mga nagpaplano mga misis na may K, meron sila nung tinatawag na tamang focus. Sa pagpalago, ang focus ay hindi sa kita, ang focus ay sa layunin at sa peligro. Madami pang pag-uusapan dyan, pero sa episode na to, gusto ko lang i-remind kayo dyan. Pangalawa, yung pinaplano natin, dapat nakasulat. Lalo na pag senior citizen na iba sa inyo. Ako hindi pa, pero kayo. Mga senior citizen na kayo, meron na kayong tinatawag na senior moment, di ba? So, kailangan nakasulat. Yan ang gawin yung disiplina. Kahit simple lang. Cash budget, for the week, for the day, for the year. Isulat lang natin. Hindi naman kailangan detalyado parang accounting graduate ka. Sulat lang. Alam naman natin yan lahat. Nothing's complicated. Basta i-remind lang natin sarili natin na ito ang gusto kong makuha, itong aking budget. So, ang isa pang misis, karakteristik ng misis na may K sa pag-budget ay yung marunong siyang tumingin sa pangkasalukuyan. Sa pangkasalukuyan, isang pinaka-importanting responsibilidad nating lahat, yung tinatawag nating protection budget. Anong puprotektahan mo? Yung sarili mong buhay na siyang magbibigay ng kakayahan mong kumita. Proteksyonan mo yan. Tinatawag natin yan siguro or insurance. Yun lang, kailangan tamang insurance ang bibilin mo. Mahabang paksa yan, pero tandaan niyo natin, obligasyon natin bumili ng tamang insurance para protektahan natin ang ating mga kamag-anakan, mga anak na umaasa sa atin. Huwag sana mangyari, kung may mangyari sa atin, kawawa naman sila. So, proteksyonan natin. Yung mga misis na marunong, yan ang kanilang focus sa umpisa. Risk management sa buhay. Mura lang ho ang term insurance. Magkonsulta kayo dyan. Pinakamurang protection yan. At tayo lahat merong ganyan dapat. Pangalawa, siguro dapat bawat membro ng pamilya, tinatrack down natin kung anong kailangan protection niya sa buhay ng magulang. Pag ang anak mo, 21 years old, bahala na siya. Ngayon, kung 1 year old pa lang, kailangan i-cover mo na insurance sarili mo para sa kanya. Huwag mo i-cover na insurance yung bata. Ang insurance is to protect the income you earn.
Yung bata wala pang kinikita. So, hindi siya ang pinoprotect. Ang pinoprotect mo, sarili mo, para sa kapakanan ng iyong beneficiaries. Yung pang mga misis na marunong humawak ng pera, sila gumagastos lang sa pangangailangan ng pamilya. Ika nga needs and wants, di ba? Yung pangangailangan lang. At siya, alam niya kung anong pangangailangan ng pamilya. Alam niya, hindi kailangan bili ng bagong modelo ng cellphone. Alam niya, hindi kailangan bumili ng kung ano-anong cosmetics na maayos na naman. Kailangan pa ba yung bagong modelo, bagong brand? Una-una, ang tanong ko, yung bang cosmetics, need or want? Desisyon niya. Nobody can tell you kung ano yung need ko ng want. Desisyon ng pamilya. Sa ibang pamilya, need yan dahil trabaho nila. Sa ibang pamilya, hindi kailangan yan. So, kanya-kanya diskarte. Pero yan ang susi sa pag-budget ng needs mo at wants mo. Pag dinefine mo yung needs mo na sobrang dami, kahit hindi na totoo, ay magastos. Dito nga sa ating libro, nakafocus tayo sa isang article dyan, na yung pangangailangan, yung kailangan mo lang sa buhay. Na pag hindi mo nakuha, maaari kang mamatay. Yan, pangangailangan. Pero yung wants, yung luho, pwedeng postpone yan. Hindi naman kailangan ngayon. Kailangan ko ba ngayon ng bagong TV? Okay pa naman yung TV ko. Pwedeng i-postpone sa panahon na may kakayahan ka na. So, yung mga wants, hindi kailangan yan. At kung hindi mo nakuha yan, hindi naman masisira yung buhay mo. Education ng mga bata, needs. Question lang kung anong antas ng education. Again, very personal. Ano pa ang binabayaran o ginagastos ng isang tahanan na marunong humawak ng pera? Ang isang responsible na housewife, ginang na tahanan, dahil 90% kasi sa pamilya natin, it's our wives and our mothers who manage the budget. Ay yung binabantay niya yung daloy ng pera, ano yung in, ano yung out, at dinidetalya niya. Dahil doon malalaman mo, if you track down your expenses 2-3 months, makikita nyo siguro na up to 20%, yung iba nga up to 40% ng ginagastos nila, ay postponable. Meaning, hindi pa kailangan. Pero ginagastos na. For whatever reason, minsan impulse. Maganda yung advertising. Buy one, take one. Bibili ka ng dalawa, kailangan mo na isa. So, nakasave ka dahil bumili ka. Yun ang isipan nila. Imbes na hindi ka maggumastos, napapagastos dahil na-attract sa mga promotion. So, yung mga ganong resulta ay dahil sa hindi masusing pag-aaral. Ano ba talaga ang kailangan? At disiplina. Pag hindi kailangan, huwag bilhin. Magandang policy, sinasabi ko parate. Buy only when you need. Bili lang pag kailangan. But, buy the best that you can afford. Kasi minsan, mura yung kamiseta, mura yung shirt. Pero hindi tumatagal ng 1 linggo, 2 linggo. Isang labahan, punit-punit na. Nakasave ka ba? Hindi. Buy only when you need, but buy the best. And finally, yung misis na marunong maghawak ng pera, namumuhunan. Namumuhunan sa paghahanap ng, sa pamamagitan ng savings. Naghahanap ng mga paraan para kumita at dagdagan. Alam nyo, nangyayari yan sa lahat ng offices. You go work in a Filipino office. Most of the time, kausap mo, may sideline eh. Pagpasok mo, mayroon sa drawer, longganisa. Sa ilalim na drawer, ensaymada. Mayroon pa isang drawer, bebenta na insurance. Wala namang masama. Huwag lang bawal sa opisina nyo, mali na. Pero lahat nagsa-sideline, masama ba yan? Hindi. Pero, ilagay lang sa tamang paraan. Naghanap pa tayo yung ibang paraan minsan, nakakalimutan natin na yung paraan ng pagkita, depende sa ating kakayahan. Kayo mga magulang na may mga batang anak, isa kong recommendation sa inyo. Bigyan nyo na sila ng napakagandang
kapangyarihan sa pagtaas ng kanilang halaga, kanilang value. Sabihin niyo sa mga anak niyo, mag-aral ng pangalawang lengguwahe. Murang investment yan. Pwedeng home study o pwedeng enroll kung kaya niyo o pwedeng bumili ng mga lessons on how to learn Spanish, Japanese, Mandarin, etc. The moment your child learns a new language, times 100 na ang value ng bata. 100 times more na ang value ng bata. Diyan yan tayo dapat mag-focus. Sa panahon ngayon, pag ikaw marunong magsalita ng pangalawa, pangatlong lengguwahe, times 100, times 1,000 ang value mo sa mundo. Malaki bang investment yan? Hindi ho. Determination lang na mag-umpisa ngayon. So, hindi kailangan meron ka milyon-milyon pang-invest for a business. Mag-invest sa sarili is also a form of serious money management. Yun namang mga misis na nauuwi sa problema dahil dito, nagpapahiram sa mali. Yung iba, nagpapahiram para sa pang-araw-araw ng pangangailangan ng pamilya. Nangungutang. Yung iba dyan, pang-araw-araw. Kailangan pag walang-wala. Pero pag umuutang sa'yo, ibang usapan. So dapat, pag tayo dami tayong kilala dyan, nagkukonsulta sa amin. Ang daming pera na ubo sa pautang sa mga kaibigan. Hindi naman inintindi na wala naman ang pambayad sa kanila. Dapat, tinuturuan natin ang bawat member ng mabuhay ayon sa kakayahan. Yung umuutang sa atin minsan, ginagastos for a second car, a third car. Dahil sa subdivision nila, lahat ng garahe mayroong pangalawang kotse. Mali. Worst, pinautang mo pa. Worst naman, kung sa'yo gagastusin mo para sa sarili mo, hindi mo talaga kailangan. Worst pa kung ikaw ang hihiram para sa pangangailangan mong hindi pala kailangan ng pamilya. So, bantayan natin ang ating gastos. Saan ba dapat ginagamit ang utang ng kadalasan? Tinatanong. Well, these are a few pointers. Ang utang is a good thing. Ulitin ko, debt is a good thing. Why? Because ang pag-utang, nadadagdagan ang ating kapital. Sumasama ang pag-utang sa maling paggamit ng utang. Uutang sa credit card pambili ng luho. Uutang pambili ng isang asset na araw-araw mababa ang halaga. Bumili ka ng second hand na auto, palagay na natin second car mo yan. Gusto mo lang magkaroon ng kotse. Tandaan natin, bumababa ang value ng kotse at tinatawag natin yung cost of ownership. Pag tayo merong binili na asset o kasangkapan, meron tinatawag na halaga or gastusin para ma-maintain yan. Sa kotse, insurance, repairs and maintenance, gasolina, permit, etc. So yan, problema. Tandaan natin, hindi basta-basta gagamitin yung pera sa utang, lalo na kung galing sa utang. Pambili ng luho sa pag-travel, hindi mo pa kaya, uutang. Malino naman yan. Mag-travel dito sa kaya. Wag di kailangan umutang. Pangatlo, papasok sa negosyo. Hindi handa. Okay, umutang para sa negosyo. Ako, umuutang para sa negosyo. Sinisigurado lang namin na yung kayang bayaran ng pinaglagyan, yung utang. Ito dinagdag ko. Madami ho ngayon. Liting-lito sa stock market, gustong pumasok. Umuutang. Wag na wag gagawin dahil ang stock market, sugal yan. Pag hindi ka marunong dyan, yung perang ginagamit sa stock market ay yung perang hindi kailangan. Just a word of caution dahil madami hong sumasabit ngayon dyan. Pagtitipid also is very important. You save 1 peso, you have 1 more peso for investing. Simpleng tips lang, magpupunta ka sa supermarket at sinihan, huwag magdala ng maraming pera. At dahil mapapasubo kayo, sigurado. Sa galing ng advertising ngayon. Buy 1, take 10. Nako, siguradong bili ka na dyan. Ngayon,
pupunta ka naman sa grocery, huwag ka pupunta sa grocery gutom. At siguradong mapapabili ka ng chichiryang hindi mo kailangan. Sa akin, nangyayari yan eh. So, lahat sa atin nangyayari yan. Yung mga ganong simple. At kung pwede, huwag nila magdala ng credit card. Yun lang cash na alam mong saan mo gagamitin pag nagpunta ka sa supermarket, sa mall, or sa... And of course, pag susugal, no way. Walang mananalo sa sugal. Kung susugal mo, bili ka ng... Ang waiting ngayon, 20 pesos na yata. Willing ka to lose, okay. Kaya mo mapatalo, okay. Pero sayang. So, habang tayo naglilibang, pwede naman magtipid. Punta na lang sa mall, ang air condition pa. Relax lang. Magbaon pa kayo. Okay lang. Kung ayaw nyo panoorin sine, pakwento nyo lang sa lumalabas kung ano yung napanood. Pwede rin. Madaming paraan. So, wag tayong madadala sa tinatawag na impulse buying. So now we go to investing. Anong gagawin natin sa ating sinave? Tandaan lang natin a few things para tayo ang mag-invest. Meron tayong tinatawag na bago tayo mag-invest, alam natin kung ano ang ating kalagayang pinansyal. Kung bago ang biyahe, alam ko galing ako sa Pasig, papunta ako sa DCRH sa Roas Boulevard. Alam ko ang saan ako. Where are you now financially? Ika nga, parati kong sinasabi sa mga seminar ko, pag gising sa umaga, bubulungan mo sarili mo o yung loved one sa katabi mo. Sabihin mo, honey, sweetheart, mahal, kung matagal na kayo nagsama, hoy, sabihin mo sa kanya, magkano ka ngayon? Dapat alam natin yung ating halaga, araw-araw. Yung ating tinatawag na statement of assets and liabilities. So, yung ating lahat na ari-arian, kasangkapan na may valor, at yung ating pinagkakautangan, formal na utang sa bangko, sa credit cards, sa mga informal, sa ating kaibigan, sa kumpanya, balansehin natin yan. Anong mas malaki? Kung mas malaki ang iyong kasangkapan, yung assets, yung cash sa bahay mo, yun ang tinatawag natin netong halaga. Yan ang iyong sitwasyon ngayon. Kung ikaw ay mas madaming utang kesa yung assets o ari-arian, negative ang iyong network. Huwag ka naman iiyak. Dahil hindi ka nag-iisa. Napakadaming Pilipino, ganyan ang kalagayan. Pero importanteng alam mo ang iyong sitwasyon. Pangalawa, intindihin mo yung ating personal income and expense statement. Yan yung ating budget. Magkano kinikita ko sa aking pawis, sideline, etc. Magkano kinikita yung mga savings ko, magkano nang kinikita, magkano ang gastos ko buwan-buwan, magkano yung natitira. Dapat alam natin yan. Dahil yan ang magsasabi sa atin kung ano yung kaya nating invest at palaguin pa. Meron tayong dapat alamin bago tayo mag-invest. Yung ating tinatawag na target. Nasabi ko na sa inyo kanina yan eh. Magkano kailangan natin? Kailan? At bakit? Yan ang tatlong tanong. Magkano, kailan, at bakit? Hindi yung, uy, 20% dyan, sali ko. Uy, 30% dyan, sali ko. Tuloy, sali ka rin sa scam. Kasi nakapokus tayo sa kita, hindi sa purpose. Ano yung gagawin mo doon sa ginagawa? Yung iyong purpose, ay yung iyong layunin. Dapat, pagtaya ng pera, maliwanag kung magkano ang gusto mong palaguin niya para alam mo kung kailan ka lalabas. Dahil napakadali pumasok, kailan ka lalabas? Kailangan alam mo kung bakit. Yan ang iyong paraan para alam mo kung kailan kang lalabas. Investing for women. Nasabi ko na kanina to, mag-focus tayo sa peligro. Tandaan nyo sa buhay, lahat may peligro. Kahit anong gawin natin, lahat may peligro. Ganon din, lalo na sa pagpalago ng pera. Doon tayo mag-focus sa peligro. Ang number one tool dyan, pamaraan para mabawasan ng peligro, yung tinatawag sa finance na asset allocation. Walang ibig sabihin yan, except yung ating ginagawa. Pag tayo pupunta sa isang lugar na hindi natin kabisado, pera natin nasa kaliwang bulsa, kanang bulsa, likod na bulsa, wallet,
minsan sa sombrero pa, minsan sa bag. Hinihiwalay-hiwalay natin. Bakit? Kung madukutan kasi, hindi lahat. Ganon din sa investment. Huwag mo lalagay lahat ng pera mo sa isang bagay. Dahil walang kasiguruhan sa mundo. Tumataas, bumababa, may lugi, may panalo. So, kung matalo ko man sa isa, hindi sa lahat. Yun lang ang ibig sabihin. Importante rin, maintindihan natin na bago tayo pumasok, na yung kikitain natin ay reasonable. Hindi unreasonable na pinapangako sa atin. Kaya kung merong lumapit sa inyo ngayon na ginagaranti higit ng 10 or 12% per year, tumakbo na kayo. Walang pwedeng mag-guarantee ng ganyang kataas ngayon na walang tigil. Tandaan niyo sa buhay, everything is average. Up, down, up, down. Kailangan yung average mo, reasonable. Pag sinabi sa iyo more than 10, 20%, guaranteed, malabo. Malabo. So, tumakbo na kayo, hindi totoo yan. Ang problema sa ating mga kaibigan, mga ibang kasamahan, yung nabiktima sa pagadian, 80% per month. Yung sinasabi kong 10, 12%, per year yun. So, 1% per month lang. Ito, pinangakuan ng 80. Alam mong kalokohan. Kung alam mong ganun, bakit ka pa papasok? Kahit sino pa magsabi sa'yo. So, dapat intindihin natin na pagpapasok tayo mag-invest, dapat reasonable ang return. Dapat maliwanag ang ating layunin at also dapat alam natin kailan tayo lalabas at paano tayo lalabas. Tawag doon liquidity. Sa bangko, alam natin, pag deposit ka, savings deposit, pwede mong withdraw anytime. Pumasok ka sa mutual fund, pwede mong ibenta anytime. Yung mga ibang investment, umaasa ka lang sa pangako ng ahente. Malabo yan. So, kung hindi mo alam paano lumabas, huwag mo ilabas sa bulsa mo yung pera. Napaka-importante. Risko, liquidity, yung peligro, yung paparaan, paano mabalik ang pera, at pangatlo, yung target mong kita, reasonable ba o hindi. So, return, risk, liquidity. Tatlong bagay na dapat intindihin natin bago tayo mag-invest. And of course, itong tinatawag nating age, sabi nga nila, pag ikaw tumatanda, lahat tayo tumatanda, habang tayong tumatanda, yung kakayahan nating humarap ng peligro, pahina ng pahina. Pag retire ka na, madapa ka sa investment mo, hindi ka na makakabangon. Bata ka, 20 anyos ka, pumasok ka hanggang mabasag-basag ang mukha mo. Makaahong ka. Nangyari sa akin yan. Talo dito, talo doon, kahit na nung pag-aaral. Nakabangon pa, dahil bata pa ako noon. That was only last year. So, sa atin, nasa ano yan pananaw. Pero habang tumatanda tayo, pahina ng pahina ang ating kakayahan humawak ng humarap sa peligro. Kaya, sa kayo mga retirees, please, bago kayo maglabas ng pera, itaya yung inyong pensyon. Pag-isipan nyo maigi ang peligro. Kung kayo bata pa, siguro mas kaya. Pero even then, pag-aralan maigi. Age and risk, ano yan? Very direct ang relationship sa pagtahawak ng investment. Investment opportunities ngayon, stock market. Ano ba yung stock market? Bumibili ka ng bahagi ng kumpanya pag-aari. Sabi nga ng isang OFW, Sir, yaman ko na. Bakit? Binuksan yung refrigerator. May Magnolia butter, mayroong Coca-Cola, may ano. Pag-aari ko ho ang mga kumpanyang niyan. Bakit? Binili ko ang share ng San Miguel. Pag-aari ko rin ho ang Globe. Meron ako share ng Ayala, share ng Globe. Yan ang stock market. Bumibili ka ng ownership share ng kumpanya. That is the meaning of the stock market. Yun lang, ang stock market, para makabili ka dyan, dadaan ka sa tinatawag na brokers. Technical masyadong usapang yan. This is not the topic for today. Sinasabi ko lang sa inyo, stock market is one tool na napakataas ng potential lumago ang pera, pero napakalikot ng presyo. Ang tinatawag din ng yung likot, yung volatility, kung tawagin nila,
Mataas ngayon, mababa bukas, nagbabago na up to 30% ang presyo niyan. Buwan-buwan o taon-taon. Kaya kung ang pera mo, binili mo sa mataas at kailangan mo bukas, kailangan mo ibenta, maaari kang matalo. Kaya stock market, pam-invest lang yan long term. Ang pera mo, iiwanan mo long term. At kung tama yung binili mong stock, okay ka. Kung ikaw mismo ang bibili sa stock market, you have to have at least 1 million pesos para hindi lang madami ka stock na bibili. Hindi isa-isa. Pag isa lang ang binibili mo, napakalaki ng peligro. Good opportunity, but very risky. Depende kung paano mo papasukan. Yun namang aming nirekomenda sa majority of investors. For the ordinary investor, yan tinatawag kong the greatest social democratizer. Ito pag-invest sa mutual funds o sa UITF fund ng mga bangko. Yan, collective investing. Lahat tayo nagbabakas-bakas para lumaki yung pondo pambili sa stock market o pagpautang sa gobyerno. Yan ang paraan sa mutual fund. So, yung ating piso o 1,000 piso nakaangkas o nakabakas sa 1 bilyon na pondo na namimili nitong mga ari-ariang ito. Kaya balansyado ang risko. Sama-sama tayo. So for ordinary investors, this is the way to go. But do it regularly. Invest regularly. Save and invest regularly. Ngayon ho, nag-average in the last 7 years, ito mutual fund, yung aming pinaglalagyan, nag-average ng 20% per year. Magkano kinikita sa bangko? Less than 1%. Ito average 20% per year. Ginaranti ba? Hindi. Ang magagaranti lang, kulang siguro dyan is, siguro hindi ka masisiro. Hindi ka mauubos. But depende kung kailan ka lalabas, napasubo ka, maaari kang matalo. Pero kung ang pera mo, regular mo ini-invest over 5 years, 10 years, malamang ang pagpanalo. Yan ang aming rekomendasyon, in-endorse sa ordinary small investors. Sa mutual funds, 1,000 every time pwede na. Mag-umpisa lang ng 5,000, yun ang requirement ng law. Pag naka-invest ka na ng 5,000, pwedeng 1,000 na lang. Pwedeng buwan-buwan, pwedeng linggo-linggo, pwedeng taon-taon. Nasa inyong kakayahan. But that is the way to go. For more information, you just write us sa Colayco Foundation. We'll tell you. Kailangan lang intindihin nyo muna bago kayo pumasok. Not because I say so, pasok kayo lahat, pag-aralan muna. And we have seminars to teach you that. Isa pa yung tinatawag nating, kung madami-dami ang pera mo on your own, magpautang ka sa gobyerno. Wala kang talo dyan. Mababa ang kita, pero wala kang talo. Bakit? Ang gobyerno, pag walang pera, nagpiprint ng piso. So, bayad ka, sigurado. Ngayon, anong halaga ng piso? It's another issue. Pero, ang punto dyan, sa ngayon, napakaganda ho ng kalagayan ng ating bansa. Huwag tayo magpahuli sa trend. Let's start to learn how to invest. Huwag ho tayo magpahuli sa trend. Kasalanan yan, mortal sin. Panahon ngayon, lumilipad ang ating bansa. Huwag ho tayo mawala. Huwag ho tayo magpaiwan at hindi makasali. Importante yan. At yung mga instrumentong yan, may tuturo sa inyo yan ng mga mutual fund managers. So, bago tayo magtapos, bibigay ko lang isang example sa inyo. Maaari na pag-usapan to in the previous episode. 1 million pesos. Maliwanag na target, 1 million pesos. Kailan ko kailangan at bakit? So, ang tanong, magkano ang i-invest ko per month para makuha ko ang 1 million pesos? Kung ang target ko 10 years, 20, 30 years. Tanong, ganong kabilis mo gustong tumakbo? Di ba, biyahe tayo, 1 million ang target natin. Ang distansya, 10 years, 20 years, 30 years. Unang-una, 8%. Kikita pera ko 8% per year. Yung pera ko iiwan ko, ha? Hindi ako kukupit. Roll siya ng roll, magko-compound. At 8%, malaki. Kailangan itabi mo kung 10 years. 5,500 per month. Pag 20 years per month, 1,700. Pero pag 30 years, tinan nyo,
710 pesos a month. 22 pesos a day for every million. Kung 8% ang kinikita. Eh kung nag-aral ka, smart ka na, hindi ka lang hard worker, then you can get 12% per year. 12% per year, yan ang sitwasyon. 4,500 per month kung 10 years, 1,100 kung 20, 330 pesos per month kung 30 years, 11 pesos per day. So kayong mga nanonood ngayon, kung bata pa kayo, tignan nyo ang opportunity nyo. Huwag nyong palampasin. Lalo na kung kaya natin kumita ng 15%. At kaya ho yan, nangyayari ngayon. Di ko lang ma-explain sa inyo kung ano yung mga instrumento for the short seminar. Nangyayari ho dyan ngayon. At alam namin kung saan namin pwede ituro sa inyo. Walang guarantee, pero may posibilidad. Magkano sa save natin? 3,800 per month. Kung 10 years natin gustong 1 million, 760 pesos per month kung 20 years, or 180 pesos per month kung 30 years. 6 pesos a day. Saya kung meron kayong, kaya nyo mag-save ng 30 pesos a day, meron na kayong 5 million at the end of 30 years. Kung 20 years old ka, meron kang 5 million at the age of 50. Na ginagastos mo araw-araw 30 pesos, kakalimutan mo. Masama pa ba yan? Ang average pension ng Pilipino, 300,000 lang. After working 30 years, ikaw may 5 million ka na. Importante lang, alamin paano magagawa ito. Mag-attend kayo ng seminar and learn more about it. Yan kung magsasave ka regularly. Eh kung meron ka ng pera o kasangkapan na hindi mo ginagamit, ako pupusta sa inyo ngayon. Sa tahanan ninyo, meron kayong kasangkapan na hindi nyo ginagamit at hindi nyo kailangan. Benta nyo yan at tinan nyo mangyayari. Kung meron kayong 100,000, 99,000, 1 million yan in 30 years at 8% per year. Kung meron kayong 33,000 pesos, 1 million din yan. Kikita ng 12%. Kung kikita kayo ng 15%, kailangan nyo lang 15,000. So, can you imagine kung may 100,000 kayo may benta yung kasangkapan yung at kumita ng 15%, meron na kayong 6 million. May 6 million ka na doon sa asset mong binenta, meron ka pang 5 million doon sa iyong sinesave na 1,000 a month. Isipin nyo yan. Kaya natin lahat yan. Ba't di natin ginagawa? Dahil hindi natin alam kung paano. Kami po sa Colaiko Foundation, sa tulong ng RHTV, ay gusto namin i-share sa inyo ang mga bagay na to para naman mag-improve ang ating buhay pinansyal. I will end by saying, tignan nyo nangyayari, if you don't start saving now, yung dapat na sinesave mo na 180 pesos per day, eh dapat 3,850. Yung pera mong 15,000, dapat 247,000 today. Kung kakailanganin mo siya in 10 years. Ano ibig sabihin? Panahon. So sa ating mga taga-subaybay na meron pang 20, 30, 40, 50 years ahead of your life. Sa ating mga anak na nag-aaral, you have the best opportunity to be wealthy. Huwag ho natin itapon yan. Let's not blow it. We have an obligation to learn how to do it. So let's do it now. So lahat ito na napag-usapan ko ngayon, sa lahat episode ay all available in our books and in our newest book na tinatawag nating Easy Money. That will be available or is now available in the bookstores. Easy Money for Women is a compilation ng ating articles sa Bulgar for Women. All other matters and other money matters na pag-usapan sa ating mga nakaraang episode at ngayon, available sa Colaiko Foundation in all our books. Ako po ay nagpapasalamat sa ngalan ng Colaiko Foundation at sampu ng aming mga kasamahan and RHTV at nagpupugay sa inyong mga kababaihan, ating mga ginang tahanan, our heroes and our mothers. Congratulations for taking this step in trying to learn and how to manage your money by watching our
Seminar Plus, School Plus. Maraming po sa inyong lahat. Ako po si Francisco Colayco, nagpapasalamat. At sana balikan nyo ang aming mga susunod na episode sa Seminar School Plus dito sa RHTV. Maraming salamat po sa inyong lahat.